Magandang araw mga bata! Nandito muli tayo sa panibagong video session ni Teacher Jen. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang pinakahuling bahagi ng Week 9, Quarter 1 ng Math 8. At ito ay, Gatsip na yan? At ito ay problem solving involving system of linear equations, kung saan naghanda ng dalawang problem si Teacher Jen. Ito ay mga sample problem lamang, katulad ng number problem at saka parang mixture problem, parang ganun. Basta nakaka-excite ang mga problem na to kasi sasagutan natin ito mamaya. Oo nga, Gatsip na yan. Handa na akong pumikit para makapag-solve ng math problem. Tara, akit tayo. Hintayin mo ako. Okay, so let's proceed on the part 2, problem solving involving systems of linear equations. Okay, so ito lang po ay ilan sa mga problems na nailagay sa kanilang SLM. Okay, pero kung may makikita man ako doon na tingin ko kailangan ng video tutorial, is gagawin ko pa uli ito ng kasunod. Okay, so let's have number 1. So ito, the problem is all about two numbers, wherein the sum of two numbers is 10 and the difference is 6. What are the two numbers? Okay, so naghahanap ka ng dalawang number na ang sum ay 10 at ang difference ay 6. Okay, so paano ang gagawin natin doon? So, first, we're going to have a representation. So the representation will be, let x and y be the number or be the numbers. Then for the equation, you have here the sum. So the sum of two numbers. So ang numbers natin ay x and y. So that the sum of two numbers is 10. So therefore your first equation is the sum of two numbers is 10. Yeah, so the sum of two numbers is 10 and the difference. So this time from plus it becomes minus. So the difference is 6. So x minus y equals 6. Okay, so this is now our equations. Yan. Now, let's proceed sa solution. So paano gumagawa ng equation, Ma'am Jen? Kailangan naintindihan mo yung problem, nasusundan mo yung scenario sa problem. So pag sinabing sum, i-add mo, you're going to add the two numbers. Pag sinabing difference, you're going to subtract. So our solution, ano kaya ang gagamitin natin? Graphing, elimination, or substitution? So obviously it is elimination. Bakit? Kasi meron po tayong inverse, additive inverse dito. Meron nang magiging 0 dito agad. So pag inad natin, positive y, wait. So pag inad po natin yan, kaya siya elimination kasi meron na tayong additive inverse. So positive y plus negative y, this would be 0. So gawin natin. So x plus y equals 10 and x minus y equals 10. 6. So we're going to add. So this would be x plus x, you have 2x. Positive x plus negative x. So this would be 0 equals 16. 10 plus 6 is 16. So you have now 2x equals 16. So divided by 2, divided by 2. So our answer is 8. So what does it mean? So meaning to say one of the numbers is 8. How about the other number? So to get the other number, you have to go back on one of the solution doon sa ating equation. So pwede ka mamili kung sa sum or sa difference.
So, kunin natin dun sa sum. Okay. So, let's have here. So, you have now 8. So, if this will be 8, so 8 plus y, this will be 10. So, you have now y equals 10 minus 8. So, the value of y will be 2. So, therefore, the other number is 2. So, therefore, the answer is, our answer is 8 and 2. Sorry, mauna pala yung mababa. 2 and 8 pala. So, our answer is 2 and 8. So, sa pagbibigay ng answer, uunahin natin yung pinaka-least going to highest. So, 2 and 8. So, these are the numbers 2 and 8. So, how are you going to know kung tama? E di i-add mo kasi sabi sum. So, you have 8 plus 2. This would be 10, which is correct. And 8 minus 2, this will be 6. Okay, so therefore, our answers is 8 and 2. Yan. Baka malito kayo dito sa solution. 8 plus y equals 10. So, alam naman natin yung ginagawa natin dyan. This will be minus 8. Tapos, minus 8 din dito. So, you have now 10 minus 8. So, you have 2. Actually, dito pa lang sa pagkuha ng initial answer na x equals 8, makukuha mo na agad. Okay, 2 yung kailangan ko. Kasi 8 plus 2 is 10. And 8 minus 2 is 6. So, primarily, hindi maiisip ng bata yung ganitong solution. Okay, ang maiisip niya, magta-trial and error siya. Mag-iisip siya ng mga numbers na ang sum ay 10 at ang difference ay 6, which is tama naman. Pero ito yung stepping stone ng bata para matuto siya na mag-represent, gumawa ng equation tsaka solution. Yan. So, wag nating ine-neglect to. Okay. Next. Okay, let's have another example. Okay, so let's proceed on the second example. So, this is the scenario. Pasensya na sa aking handwritten. Ganyan talaga yan. Okay, calligraphy yan eh. Anyway, the situation is all about a jeepney has 20 passengers. So, ito ay realistic kasi dito, sa setting natin, 20 talaga ang passengers. Kahit na pang ano lang, pang 18 lang minsan nagiging 20. So, the maximum capacity is 20. So, a jeepney has 20 passengers. They are regular and seniors. So, walang estudyante, walang bata. So, they are all regular and seniors. A regular costs 10 pesos and a senior costs 9 pesos. So, ito yung sa isang trip. Okay? So, if the driver collects 192 pesos, how many seniors and regular are there? So, ilang senior kaya ang pasahero niya at ilan ang regular? Okay. So, what I'm going to do is, I'm going to draw a table. So, una, ano ba yung pinag-uusapan natin sa given? So, pinag-uusapan natin is si regular at saka si passenger. Si senior. Para sila passenger. So, ito yung total. So, ngayon, magkakaroon tayo ng representation. So, si regular ay iti-treat natin as X and si senior ay Y. So, sabi kanina sa given, merong 20 passengers ang isang jeepney. So, syempre, ang isang jeep, pag hindi siya puno, hindi siya aalis. So, sigurado tayo na 20 yon. Okay? So, the total passenger is 20. Now, how about the cost? So, ito yung cost. Magkano? So, ang cost is 10 pesos para sa regular at 9 pesos para sa senior. So, ibig sabihin, kapag kinuha natin yung total ni regular at total ni senior, ita-times natin kung ilan ang regular doon sa pamasahe. At ita-times natin ilan ang senior sa pamasahe. So, kumbaga, ang mangyayari po dito is, ina-assume natin
na mayroong bilang ng X numbers ng regular at bilang ng Y number na senior. Kasi hindi mo alam ilan ng regular, ilan ng senior. Okay, so ano next na gagawin natin? So bibilangin mo ilan ang regular times sa pamasahe. So let's say for example, 5 yung regular mo. So 5 times 10, that is 50. So yun yung logic nun, di ba? Sa senior naman, kung 5 yan, 5 times 9, that would be 45. So gagawin natin is kung magkano pamasahe times yung bilang ng regular, so 10x. Pamasahe uli times ilan ang senior, so 9y. So, based dun sa given, sabi sa given, ang nakalikom ang driver ng 192 pesos sa isang trip. So, kung mapapansin nyo mga bata, lahat ay puro sum. Okay? Puro addition yung ginamit natin. So, magkakaroon tayo ngayon ng equation. So, equation na tayo. Yan. So, ito ay cost times number. So, this is 10x and 9y. So, equation natin, first equation is x plus y equals 20. Ito yung bilang ng pasahero. Second equation is 10x plus 9y equals 192. Ito yung nakolekta ng driver. Okay, ano kaya ang mas magandang method na gamitin? Graphing, elimination, or substitution? Pwedeng elimination, pero I think ngayon parang mas madali si substitution kasi meron ka na ditong isang x at saka isang y. So, kumbaga ito, let's proceed sa second slide para medyo maluwag-luwag yung pagsusulatan ko. So, ito na ngayon yung ating equation. X plus y equals 20. 10x plus 9y equals 192. Okay, so halimbawa ang gusto kong ma-solve muna is yung regular. So, ang gusto ko is y in terms of x. Y in terms of x. Or pwede rin x in terms of y. Alin man doon. So, para mangyari yan, I get the additive inverse of x. So, plus negative x. And this would be plus negative x. So, this would be y. So, mawawala to, magiging 0 yan. So, this would be y equals 20 plus negative x. Or y equals 20 minus x. So, this is your new equation 1. Then, ang kailangan na lang natin is equation 2. We're going to insert equation 1 going to equation 2. So, kailangan mo tong palitan ng y kasi nakasubstitute ka in terms of y. Kailangan nating palitan yan. So, this would turns out into 10x plus 9 times 20 minus x equals 192. So, you have now 10x plus 100, distribute natin. So, 180 minus 9x is equals to 192. So, here, we combine the similar terms, 10x and negative 9. So, 10 plus negative 9. So, you have now x only plus 180 equals 192. So, subtract natin para ma-eliminate sa kabila. So, you have now x plus 0 equals 12. So, x equals 12. So, therefore, there are 12 regular. So, ito yung regular passengers natin. There are 12 regular passengers. So, ilan naman kaya ang senior? So, ilan naman ang senior? So, to get the number of senior, balik ka lang sa new equation 1. So, y equals, so dito na lang. So, y equals 20 minus 12.
So y equals 8. So therefore, meron tayong 12 regular, meron tayong 8 na seniors. So for our answer, bakit gray? Yan. So for our answer, you have 12 regulars and 8 seniors. Okay, so this is our answer. So 12 plus 8 is 20. Tama yon. How about sa pamasahe? Oops. Sa pamasahe, 12 times 10. So, i-compute ko na lang dito. 12 times 10 is 120. 8 times 9 is 72. So, 120. So, this would be 120 plus 72. So, the sum is 192. Okay, so tama pa rin yung ating answers. So, ganun lang po mag-verify ng answers. Okay, so if you have clarifications or kung meron po kayong request na mga problem solving, just let me know. Pakilagay lang sa aking comment section. Ngayon ay nalaman natin kung paano mag-solve ng systems of linear equations. Una, kailangan natin magkaroon ng representation. Magkakaroon lang tayo ng tamang representation kung tama ang ating comprehension sa ating binabasa na problem. Pangalawa, ano yung pangalawa? Gatsip na yan. Pangalawa, kailangan ng tamang equation. So, gumawa ka ng equation alinsunod sa nakalagay sa problem. Kung ito ay sum, kung ito ay difference, at kung ito ay total. At ang pangatlo, ginupigit. Ang pangatlo ay gawin ang tamang solution. Ang solution ay base sa nagawa mong equation. At ang pinakahuli, gatsip na yan, ang pinakahuli ay ang final answer. Buuin mo yung answer. Kung ang hinahanap ay number, sasabihin mo, therefore, the numbers are ganun. Ganun dapat. Ganun dapat. Kompletuhin ninyo ang inyong final answer. O mga bata, alam nyo na ang gagawin ninyo. Lagi nyo susundin. Ano ba yung susundin natin? Wait lang, nawawala ako. Lagi nyo susundin ang ating mga advice na laging mag-aral ng mag-aral at ay nako, ang hangin at mag-practice na mag-practice. Kahit kami ay nahihirapan din, di katsip na yan kasi ilang beses din kami nagkamali, pero nag-practice pa rin kami na mag-practice para makuha ang tamang sagot. Tama yun, kinumpigit. Wala talagang madali sa simula, pero pag ito ay natutunan mo na, ay napakasarap sa pakiramdam na makuha ang tamang sagot dahil alam mo sa sarili mo na ito ay pinaglaanan mo ng panahon at ang oras. O mga bata, tayo na, uwi na tayo, ang lamig.